Umaga ng Lunes tulad ng nakagawian, maaga akong gumising bago pa sumikat ng lubos ang araw. Ang tunog ng alarm clock sa mesa sa tabi ng kama ay tila paos na kampana na nagpapaalala ng tungkulin. Sa aking tabi, nakahiga si Maricon, ang asawa kong tahimik na natutulog, nakatalikod, at tila mas abala sa panaginip kaysa sa aking pagising. Maingat kong hinila ang kumot, ayokong istorbuhin ang kanyang pahinga. Sa pintuan ng kwarto, sumilip ako saglit sa silid ng anak naming si Inigo. Nakatihaya siya, mahimbing, may hawak na maliit na laruan sa dibdib. Nang bumaba ako sa kusina, sinalubong ako ng amoy ng malamig na kape na iniwan kagabi at ang tikatik ng gripo. Binuksan ko ang ilaw, inayos ang mesa at inihanda ang mga gamit ko. Lesson plan, ilang papel na kailangan kong itsek, at ang lumang leather bag na kasama ko sa halos 10 taon ko bilang guro. Pagdating sa eskwelahan, sinalubong ako ng mga batang maingay sa koridor. Ang araw ay dumaan sa mga salamin ng bintana at ang alikabok ay tila maliliit na bituin na nakabitin sa hangin. Pagbukas ko ng pinto sa silid-aralan, nagdagsaan ang mga estudyante. Ang ilan ay nagtatawanan, ang ilan ay abala pa rin sa cellphone, at ang iba na may nakatingin lang, naghihintay ng simula ng klase. Ayusin na ninyo ang inyong mga upuan. Wika ko, malumanay ngunit may diin. Tumahimik sila ng dahan-dahan at isa-isang sumunod. At doon ko siya unang napansin, si Liza. Nakaupo siya sa ikatlong hanay malapit sa bintana. May simpleng puting blusa, nakapusod ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila may tanong na hindi ko agad mawari. Habang ako'y nagkukwento tungkol sa kasaysayan ng panitikan, siya'y nakikinig ng buong pansin. Hindi lamang basta pakikinig, kundi pakikinig na tila inuukit ang bawat salita sa kanyang dibdib. Sir Carlo, maingat niyang tanong matapos kong ipaliwanag ang isang tula. Ibig sabihin po ba, kahit ang mga makata ay nagtatago ng lihim sa likod ng kanilang mga salita? Napatitig ako sa kanya. Sa simpleng tanong na iyon, parang may humaplos sa loob ko. Oo, sagot ko. Dahil minsan, mas ligtas ang damdamin kapag nakatago sa pagitan ng taludtod. Bahagya siyang ngumiti at sa ngiting iyon ay parang may sumilip na liwanag na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pagtapos ng klase, lumapit siya sa mesa ko, may dalang notebook. Sir, nahihirapan po ako sa pagsusuri ng mga sanaysay. Pwede po bang magpatulong? Tiningnan ko ang kanyang sulat. Maayos, masinsinan, ngunit puno ng kaba. Ayusin natin ito, sabi ko, sabay turo ng ilang linya. Habang nakayuko siya sa mesa, naamoy ko ang banayad na halimuyak ng sabon mula sa kanyang buhok. Mabilis kong iniwas ang tingin, pilit pinapawi ang kung anong kumislot sa dibdib ko. Isa lang siyang estudyante, paalala ko sa sarili. Ako'y guro, ama, asawa. Nang umuwi ako ng gabing iyon, naghapunan kami ni Maricon at ni Inigo. Habang kumakain, nagsalita si Maricon tungkol sa trabaho niya sa opisina. Ang dami raw nilang bagong proyekto at madalas siyang mag-o-overtime. Tumangulang ako, nakikinig, ngunit sa isip ko, bumabalik ang tanong ni Liza sa klase. Nagtatago rin ba ako ng lihim sa likod ng mga salita ko? Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng aktibidad sa klase. Pagbasa ng sariling tula. Isa-isa silang tumayo sa harapan, nagbabasa ng mga isinulat nilang likha. Ang iba'y halatang minadali lang, ang iba na may halong biro. Ngunit nang si Liza ang tumayo, natigilan ang lahat. Ang pamagat po ng aking tula ay Pag-ibig sa dilim. Aniya, tahimik ang silid. Bawat salita niya'y malambing ngunit matalim, parang musika na may sibat. Sa ilalim ng ilaw nakatayo ako, ngunit ang puso'y naglalakbay sa lilim. May tinig na di marinig, may damdaming di maamin. Habang binibigkas niya ang huling linya, napatingin siya diretso sa akin.
Isang iglap lang iyon, ngunit para bang lumusot ang paningin niya sa lahat ng estudyanteng naroon at tumigil sa akin. Nanlamig ang aking mga kamay. Nang matapos siya, nagpalakpakan ang klase, ngunit ako'y nanatiling nakatulala. Pagkatapos ng klase, nakatanggap ako ng mensahe sa cellphone ko mula sa hindi kilalang numero. Salamat sa sagot mo noong nakaraan, sir. Naiintindihan ko na ngayon ang ibig sabihin ng mga makata. Alam kong siya iyon. Agad kong tinipa. Liza, huwag ka nang mag-text ng diretsyo, baka mabigyan ng maling kahulugan. Ngunit bago ko pa maipindot ang send, nagdagdag siya ng apang mensahe. Hindi ko po ibig masama. Gusto ko lang pong matuto. Malinaw po sa akin kung sino kayo. Pinikit ko ang aking mga mata. May inaalok ang kanyang mga salita. Hindi ko pa alam kung tukso o pagtawag. Ngunit sa simpleng mensahe, nagising ang isang bagay sa loob ko na matagal nang natutulog. Upo. Sumapit ang Biyernes, hapon. Umalis na halos lahat ng estudyante matapos ang klase. Ako'y nag-ayos ng mga papel sa mesa nang marinig ko ang mahinang katok sa pinto. Sir Carlo? Boses ni Liza. Pwede po bang sandali lang? Binuksan ko ang pinto. Nandoon siya, may dalang mga librong halos malaglag sa dami. Nahihirapan po kasi ako sa research. Baka pwede niyo akong gabayan? Ngayon? Tanong ko, nag-aalangan? Opo, sir. Wala naman na po akong gagawin sa bahay. Tumingin ako sa paligid. Walang ibang tao sa koridor. Tahimik ang buong gusali. Sige, sagot ko at pinapasok siya. Nag-upo kami sa mesa, pinag-usapan ang kanyang paksa. Ngunit habang nagtatagal, mas dumadami ang katahimikan kaysa salita. Hanggang sa magsalubong ang aming mga mata. Sir, mahina niyang wika. Minsan po ba nararamdaman niyo rin na may kulang? Hindi ko alam kung paano sasagutin. At bago ko pa mabuo ang sagot, umihip ang hangin mula sa bintana, hinipan ang mga papel at kasabay ng ingay ng dahon sa labas, narinig ko ang pintig ng sariling puso. Malakas, mariin at hindi ko na kayang tanggi. Sa sandaling iyon, alam kong may nagsimula ng apoy na mahirap ng apulahin. Maagang gumising ang lungsod, ngunit mas maaga pa rin akong gumising sa konsensyang hindi makatulog. Sa unang guhit ng liwanag na pumasok sa kortina, bumangon ako at nagkape sa kusina. Pinakikinggan ang pamilyar na ritual ng umaga. Tiktak ng orasan, huni ng ibon sa poste, kaluskos ng tsinelas ni Maricon habang naglalakad papuntang banyo. Nasa mesa ang baon ni Inigo, tinapay at juice, at sa tabi nito ang bag ko, busog sa papel at mga aklat na amoy kahapon. Maaga ka, sabi ni Maricon. Nakapuyod ang buhok, pinapatuyo ang mukha ng tuwalya. Maraming iti-check, sagot ko, at pinilit kong ipirmi ang tinik. May meeting din sa faculty. Ngumiti siya, tipid, at tumuloy sa pagtiklop ng uniforme ni Inigo. Tahimik na mabait ang umagang iyon. Walang tanong na mabigat, ngunit may himig na nanunuyla. May kulang ba? Ibinulsa ko ang susi at lumabas, sumakay ng jeep sa kanto. Gumuguwit ang araw sa bubong ng mga bahay. Ang usok ng tren sa malayo ay parang guhit na sinusundan ng aking pag-iwas. Sa pasukan, maingay ang pasilyo ng paaralan. Ang mga locker ay kumakatok, ang mga hakbang ay magkakapares, at ang tunog ng tawanan ay parang daluyong na naglalakad. Dumiretso ako sa faculty room. Amoy kape, amoy Xerox, amoy pawis ng mga deadline. Si Ma'am Olivares, ang aming punong guro, nakatayo sa gilid ng bulletin, nagdidikit ng memo. Sir Carlo, tawag niya, may pagpupulong mamayang 10:00. Code of Conduct Review. Dumadami raw ang mga issue sa boundaries. Baka pwede mong pangunahan ang maikling diskusyon. Napakuyom ang palad ko sa hawak na ballpen. Sige po, tugon ko, pilit na palagay ang loob. Salamat, umaasa ako sa iyo. Dagdag niya, sabay ngiti na halatang pagod.
Umupo ako sa mesa at minadali ang pag-check ng essays. Ngunit sa bawat tandang pula, sa bawat pag-ikot ng kamay, bumabalik ang alaala ng kahapon. Si Liza, nakatayo sa harap ng klase, binibigkas ang pag-ibig sa dilim na tila kinanta para sa akin. Pumikit ako, kinagat ang loob ng pisngi at sinaway ang sarili. Guro ka, ama ka, asawa ka. Ilang beses kumang banggitin, ang mga salitang iyon ay tila manipis na lambat sa agos na ayaw paawat. Pagsapit ng alas 9, ang unang klase ko ay mabilis na lumampas. Talakay sa realismong panlipunan, recitation na may kasamang biro. Sa likod ng salamin ng bintana, naglalaro ang liwanag sa alikabok. At tulad ng inaasahan, nasa ikatlong hanay si Liza. Malapit sa bintana, tahimik na sumusulat, paminsan. Minsang tumitingin upang abutin ang salitang mahirap hulihin. Tuwing nagtatama ang mga mata namin, may umuugong na tahimik sa pagitan. Hindi salita, hindi lihim. Parang pulso na sabay naming binibilang pero walang gustong umamin. Pagkalampas ng bell, nagkalansing ang bag at upuan. Dismissed, sabi ko. Basahin ninyo ang handout sa balagtasan. Nagsilabas ang klase, ngunit nanatili siya, nag-aayos ng mga papel. Sir, tanong ni Liza, mahina, pwede po ba akong magpa-schedule ng konsultasyon? Gusto kong ayusin ang research ko. May tiwala po ako sa mga suhestyon ninyo. Library, sagot ko agad. Tanghali bago mag-alauna, mas maraming libro roon. Maraming salamat, tugon niya at lumabas na halos hindi tumitingin sa iba. Sinundan siya ng ilang pares na mata usisero, mapagmasid, ngunit hindi siya nagpaapekto. Ako ang naiwan sa silid, nakabukas ang bintana, nilalamig sa araw. Bago magtanghali, inipon ko ang lakas ng loob at dumaan muna sa faculty meeting. Inilahad ko ang mga linya sa memo. Pagiging profesional, malinaw na hangganan, iwasan ang mga sitwasyong kahina-hinala. Habang nagsasalita ako, naririnig ko ang sariling boses na parang tinig ng iba. Maayos, mahinahon, ngunit ang loob ko'y kumakabog. Ang irony ay parang maasim na kape. Alam mong mali ang timpla, ngunit iinumin mo pa rin. Pagligid ng alas 12:30, tinawid ko ang quadrangle papuntang library. Mainit ang araw. Sa damuhan naglalaro ang ilang estudyante, habang sa pasilyo may batang umiiyak na inalo ng kaklase. Ang library ay malamig, amoy papel at alikabok, at ang katahimikan nito ay parang kwadro sa gitna ng ingay ng campus. Umupo ako sa mesa malapit sa bintana, inilatag ang mga rubric at handout. Dumating si Liza na may dalang dalawang makakapal na libro. Isa sa teorya, isa sa antolohiya. Salamat sa oras, sir, aniya. Research mo? Tanong ko, tinuturo ang mga notes. Paksa ko po ang mga lihim sa panitikan. Kung paano ito nagbabalat kayo bilang pag-ibig o tungkulin. Napangiti siya, bahagya. Gusto kong malaman kung paano itinatago ng wika ang katotohanan at kung paano rin ito naglalantad sa bandang huli. Magandang paksa, sagot ko, sinisikap gawing puro akademiko ang tono. Pero babala, kapag lumalim ka rito, tinatapik mo rin ang mga lihim mo. Naiintindihan ko po, sabi niya at napatitig sa akin. Lahat naman tayo, sir. May tinatapik na ayaw nating magising. Nagpalit ang ihip ng aircon. Napalunok ako at itinuro ang ilang akda sa antolohiya. Tulang nagtago ng kabiguan sa bayani. Maikling kwentong may dalawang tinig, sanaysay na inukit ang hindi sa paligid ng oo. Sumulat siya ng masinsin, nakikinig sa bawat himig ng halimbawa. Ang konsultasyon ay tumagal ng halos 1 oras, walang labis, walang sobra. Umalis siya na may daladalang listahan ng sanggunian at bitbit ko ang tibok na hindi umiwan. Hapon, bumalik ako sa faculty room, nagbukas ng laptop, nag-type ng email sa departamento. Mangyaring i-assign sa ibang guro ang independent study ni Liza. May conflict of load.
2 beses kong binasa, 3 beses, ngunit hindi ko pinindot ang send. Sa halip isinara ko ang draft at tumitig sa blankong screen, salamin na walang ibinabalik. Pag-uwi ko, sumalubong ang tunog ng kotse ni Maricon sa driveway. May dala siyang supot mula sa grocery. Maglaga tayo ng mais, sabi niya, pagod ang kilay ngunit masigla ang tinig. May dinala ring bagong files, baka magpuyat ako. Inihanda ko ang kaldero habang si Inigo ay gumuguhit sa mesa. Papa, tingnan mo. Sabi niya at ipinakita ang iginuhit. 3 figura sa ilalim ng poste ng ilaw, si Mama, si Papa, at isa pang taong may nakapusod. Kumabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung biro lang ng lapis o may nakita ba siyang larawan sa isip. Sino to? Tanong ko sinisikap gawing magaan. Teacher daw, sagot niya. Sabay tawa. Nagkunwari lang ako pa. Nilagyan ko ng ilaw. Tumango ako, pilit na nakangiti. Nang kumagat ang gabi at bumuka ang buwan sa bubong, nag-text si Lisa. Salamat sa library, sir. Kung okay lang po, may ipapadala akong draft bukas ng gabi after my shift. Oh, may shift? Nag-type ako. Nagtatrabaho ka sa gabi? Yes po. Mabilis ang sagot. Barista. Wala po sa campus, maliit na cafe lang sa may rotonda. 3rd year na ako. 21 na po. Kailangan ng dagdag para sa board review ko next year. Ang salitang 21 ay bumigat at gumaan ng sabay, bigat ng katotohanang wala na sa mundong dapat ikatakot sa batas, gaan ng katotohanang wala akong edad na sinasalamang ka sa isipan. Ngunit nananatiling mali ang timpla sa loob ko, hindi dahil sa edad kundi sa posisyon. Ako ang guro, siya ang estudyante, at may bahay akong inuuwian. Huwag kang mapupuyat, ang naisagot ko. Send mo na lang kapag kaya mo. Salamat sir. May kasunod pang emoji ng kape, maliit maamo, na parang humaplos sa gabing pagod. Kinabukasan, Sabado, pinayagan akong mag-obserba ng club rehearsal sa auditorium. Umaga pa lang, bumibiyahe na ang araw sa mga bangko. Dumating si Liza hindi bilang kasapi, kundi bilang taga-dokumento. May hawak siyang lumang DSLR at sa bawat kuha niya, tila may pinili siyang kwento na hindi ko nakikita. Pagkatapos ng ensayo, naglakad ako sa labas, sa pagitan ng puno ng akasya at stand ng fishbowl sa gilid ng gate. Sir, narinig kong boses sa likod. Si Liza may hawak na 2 baso ng sagot gulaman. Para sa inyo, libre ng bendor kapag Sabado. Tinanggap ko. Salamat, uminom ako at naramdaman ang tamis na lumapat sa dila, hinaluan ng lamig ng yelo. Galing kang kafe kagabi? Opo, hanggang 10:00 lang naman. Tumawa siya ng kaunti, pero kahit pagod, may hingang natitira kapag may gusto kang tapusin. Naglakad kami sa tabi ng bakod, hindi magkadikit, ngunit may landas na tila sabayang dinadala. Liza, simula ko. Kapag lumalim ang usapan natin, mas magiging maselan ang tingin ng iba. Ayokong mapasama ka. Alam ko, sir. Tumingin siya sa akin seryoso. Hindi ako bata. At hindi ako manhid sa panganib, pero hindi rin ako tanga sa katotohanan. Kumurba ang ngiti niya, walang yabang. Ako ang pipili kung ano ang ikalulubog ko o ikaliligtas ko. Tumigil ako sa tapat ng gate kung saan nagsasanga ang mga jeep. Sakay na ako, sabi ko at itinuro ang direksyon ng terminal. Mag-iingat ka? Mag-iingat din po kayo, sagot niya. At sa kayo, rinig ko ang distansyang sinusubukan naming iligtas. Gabi ng Sabado, matapos matulog si Inigo, nagtimpla si Marico ng tsaa at naupo sa tabi ko sa sala. May bagong intern na papasok sa office. Kwento niya, pinapahid ang salamin ng mata. Liza ang pangalan, 3rd year scholar. Mukhang masipag sabi ng HR, sa Lunes daw magsisimula. Parang sumalpok ang tren sa loob ko. Anong apelyido? Pilit kong tanong. Guzman. Saglit siyang ngumiti. Kung totoo man, hindi na tayo mahihirapan sa filing.
Sa dami ng overload ko, kailangan ko yon. Napatango ako, pilit na kalmado. Maganda yan. Sa loob, umuugong ang isang katotohanan. Ang mundong pilit kong iniiwasan na magkita, paaralan at bahay, ay unti-unti nang naglalapat. Sa opisina ni Maricon, magkakataong dumaan ang pangalan ni Lisa. Sa hapag, maaaring mabanggit ang schedule ng intern. At sa gitna, ako ang tulay na pinipilas. Natulog si Maricon ng maaga, pagod ang kanyang balikat, at ang kuryente sa mukha niya ay parang kandilang marunong pang mangarap. Naiwan akong gising, pinakikinggan ang buhos ng ulan sa labas. Sa braso ng sofa, may draft si Liza sa email. Tawon, ang lihim, gaya ng salita ay pumipili ng balat kayo. Ngunit kahit gaano kahusay ang pagkukunwari, may oras na nagsasauli ang gabi ng lahat ng utang sa umaga. Napakapit ako sa gilid ng laptop. Ang tula niya ay salamin at kutsilyo. Nakikita ko ang sarili ko at nasasugatan ako. Nagreply ako, ayusin mo ang huling taludtod, bawasan ng pilit, at tandaan ang lihim kung mahalaga, hindi dapat tapalan ng ingay. Mabilis ang sagot, opo sir, salamat. Kung sakali, may break ako Lunes ng gabi sa cafe. Kung kailangan niyo ako para i-clarify ang mga notes, nandoon lang po ako. Matagal kong tinitigan ang mensahe bago gumuhit ang daliri ko sa keyboard, matla ka, baka. Iyon lang, wala nang iba, ngunit ang baka ay mas malakas kaysa oo. Ito'y pinto na hindi nakasara, ilaw na hindi nakapatay. Dumating ang linggo na parang tumatakbong ilog, mabilis sa umaga, mabigat sa hapon. Nagsimba kami ni Maricon at Inigo. Sa simbahan sumalubong ang malamig na sahig at ang amoy ng kandila. Sa humilya, may mga salitang tumama. Sa pisi tungkulin, katapatan, kapayapaan. Habang nagsasalita ang pari, naiisip ko ang kamay ni Liza sa ibabaw ng aklat sa library. Ang tinig ni Maricon sa kusina, ang krayon ni Inigo sa papel. Tatlong himig na sabay-sabay, at ako ang naghahabol sa tamang tono. Pag-uwi, dumaan kami sa palengke. Naglakad kami sa pagitan ng mga tindang prutas, at sa bigat ng mata ng araw, nakahanap ako ng saglit na pahinga. Pinisil ko ang balikat ni Maricon. Salamat, sabi ko, sa pag-igib ng araw. Tanong niya, nakangiti. Anong drama to? Wala, sagot ko. Napagod lang ako. Sa hapon, nahiga ako sa kama at sa pagitan ng kisap at antok, narinig ko ang driver ng tricycle sa labas, tawag ng tindera ng taho, at isang usisero sa kanto. Ang mundo'y may sariling pag-uusap kahit wala akong sagot. Nang humapo ng dilim at bumaba ang hangin, tumayo ako, nagsuot ng jacket at kinuha ang bag. Saglit lang, sabi ko kay Maricon, bibili lang ako ng pandesal sa rotonda. Gabi na, sagot niya, hindi nagtatanong. Mag-ingat. Lumakad ako sa kalsada, sinundan ang ilaw ng poste, tinawid ang makitid na tulay patungong rotonda. Sa dulo, naroon ang maliit na cafe, salamin na may bahid ng hamog, ilaw na parang nakalutang sa tasa ng kape. Sa loob may iilang tao, tahimik na nakayuko sa laptop. At sa likod ng counter, si Liza, nakapusod, nakangiting pagod, may apron na may batik ng gatas. Nang makita niya ako, nagliwanag ang kanyang mata. Hindi sigaw, hindi lambing, pagkilala. Sir, aniya, lumapit sa mesa pagkatapos maghatid ng order sa kabilang dulo. Akala ko hindi kayo darating. Bibili lang ng kape, sagot ko, hinahaplos ang rim ng tasa. Short lang. May tanong po ako sa draft. Sabi niya at umupo sa tapat, may pagitan pa ring Maginoo, misa, tasa, lihim. Kung ang lihim ay pumipili ng balat kayo, paano kung ang balat kayo mismo ang minahal mo? Matagal bago ako nakasagot. Sa labas, dumaan ang sasakyan, nagpakawala ng ilaw sa salaming may hamog. Kapag minahal mo ang balat kayo, wika ko, malamang minahal mo rin ang takot. At ang kapag na yan ang pumapatay sa tula.
Paano o pag pinili mo na ring mabuhay sa liwanag? Tanong niya, pero mababa, parang hindi na para sa papel. Tatanungin mo kung kaya mong tiisin ang araw. Sagot ko. At kung handa kang masilaw. Napangiti siya, malungkot at tumayo. Magde-break ako sa 10 minuto. Magdadala ako ng bibingka, huwag kayong aalis. Tumango ako. At sa 10 minutong iyon, maikli sandali, alam kong mas mahaba ang paglalakad na hinihingi ng susunod. Hindi papunta sa kanya, hindi palayo sa kanya, kundi pabalik sa sarili kong pangalan. Nang bumalik siya, dala ang bibingka at tubig. Sir, sabi niya, may twist ang Lunes ko. Sinabi sa kin ng HR kanina, sa office po ni Ma'am Maricon ako ia-assign. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa. Ang dalawang mundong pilit kong pinaghihiwalay ay nagtama sa mismong mesa ng aming hapagbuhay. Alam ko, sagot ko sa wakas. Alam niyo, gulat niyang tanong. Mag-asawa kami, tugon ko, tapat at walang kurba. At kung may araw na kailangan mong harapin na mali ang timpla ng paligid, yun ang araw na dapat pinakaingat. Tahimik siya sa katumango. Hindi ako aalis, sir. Hindi rin ako manlalaro. Pero hindi rin ako magsisinungaling sa sarili ko. Pareho tayo, sabi ko. At sa gabing iyon, habang unti-unting nauubos ang kape at lumalalim ang liwanag sa loob ng maliit na kafe, nag-ugat ang bagong bitak sa pagitan ng tungkulin at pagnanasa. Sa labas, naglakad ang oras sa haba ng kalsada. Sa loob, huminga kami na parang dalawang tulang may magkabilang dulo, magkalayo sa pahina, ngunit iisa ang tinta. Ang umaga ay dumating na tila walang iniwan ang nakaraang gabi. Sa labas ng bintana, ang araw ay marahang umaakyat sa bubungan ng mga bahay at ang mga ibon ay nagsasayaw sa mga kable ng kuryente. Ngunit sa loob ko, walang gaanoong liwanag. Habang umiinom ako ng kape sa kusina, ramdam ko ang bigat ng bawat lunok. Nakaharap si Maricon sa mesa, abala sa pag-aayos ng mga papeles na dadalhin niya sa opisina. Carlo, baka malate ako sa work. Pakihatid si Inigo sa school. Wika niya, hindi man lang nag-angat ng tingin. Oo, sagot ko, pilit na kalmado. Ang simpleng palitan ng salita ay tila unti-unting nagiging ritual. Paulit-ulit, walang bago, parang galaw ng orasan na hindi humihinto. Sa gilid ng mesa, nakapatong ang bag ko, may lamang mga papel na kailangan kong i-check. Ngunit higit sa lahat, may bigat na hindi mabitawan. Ang kahapon sa cafe, ang tanong ni Liza tungkol sa balat kayo at liwanag, at ang pagbubunyag ko na asawa ko si Maricon. Pagdating sa paaralan, sinalubong ako ng maiingay na estudyante sa pasilyo. Nagpatuloy ako sa pagtuturo, nagpakitang normal sa klase, ngunit sa bawat pagtalakay ng tula at sanaysay, naroon siya, si Liza, nakaupo sa ikatlong hanay, mataimtim na nakikinig, at paminsan-minsang sumusulat ng mga bagay na tila hindi para sa klase, kundi para sa sarili niyang mundo. Nang matapos ang klase, naglakad ako papuntang faculty room. Doon ko nadatnan si Ma'am Olivares. Nakatayo sa harap ng bulletin board. Sir Carlo, aniya, kumusta ang consultation mo kahapon kay Liza? Masigasig daw siya? Nag-init ang batok ko. Opo ma'am, masipag naman siya, maganda ang paksa niya. Magaling, sagot niya. Sa mga batan, ganyan, doon natin nakikita na hindi sayang ang pagtuturo. Tumango ako at nagpatuloy sa pag-upo sa desk ko. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong higit pa sa pagtuturo ang nangyayari. At iyon ang kinatatakutan ko. Tanghali. Nasa library muli si Liza, nagbabasa ng mga librong pinayo ko. Nakita ko siyang nakasandal, nakapikit, tila pinapakinggan ang katahimikan. Dumaan ako at bahagyang kumaway. Bumalik siya ng nangiti, mabilis, at itinuon muli ang pansin sa binabasa. Wala kaming imikan, ngunit ang simpleng pagtama ng mga mata ay sapat para kumislot ang dibdib ko.
Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan sa bahay, nagsalita si Maricon. May bago kaming intern sa opisina, si Lisa. Masipag, maayos sumagot. Sabi ng HR, scholar daw siya. Napatingin ako sa kanya, pilit na kalmado ang mukha. Magaling nga siya, sagot ko. Ngumiti si Maricon. Buti na lang, makakatulong siya sa mga report, ang dami kong backlog. Tahimik akong nagpatuloy sa pagkain habang sa loob ko, unti-unting lumalalim ang bangin na pinipilit kong iwasan. Sumapit ang Biyernes ng gabi. Nagpasya akong dumaan muli sa kafe bago umuwi. Sa loob malamlamang ilaw at ilang estudyante lamang ang naroon. Nandoon si Liza, nakasuot ng apron, abala sa pag-asikaso ng order. Nang makita niya ako, lumapit siya, dala ang isang tasa ng kape. Sir, on the house. Anya, sabay ngiti. Salamat, sagot ko. Pwede ka bang makaupo sandali? Umupo siya at sa katahimikan ng gabi, nagsimula siyang magsalita. Sir, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero tuwing nakakausap ko kayo, parang nagiging malinaw ang lahat. Parang lahat ng gulo ay natatahimik. Huwag kang basta maniniwala sa akin, tugon ko. Ako man maraming hindi malinaw, pero kayo ang guro ko, sagot niya. Kayo ang nagturo sa akin kung paano magbasa ng tula, kung paano makakita ng kahulugan, kung paano hanapin ang tinig sa gitna ng katahimikan. Napayuko ako. Liza, may hangganan ang lahat at minsan kailangan nating igalang ang hangganan na iyon. Tahimik siya saglit sa katumingin sa akin. At kung ang puso na ang hindi marunong igalang iyon, nanlaki ang dibdib ko sa bigat ng tanong niya. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Tanging pintig ng puso ko lang ang naririnig ko. Kinabukasan, Sabado ng hapon, dumalaw si Liza sa bahay para maghatid ng folder kay Maricon. Hindi ko inaasahan iyon. Nasa sala ko, nagbabasa ng dyaryo nang dumating siya. Nakasuot ng simpleng bestida, may dalang folder at ngumiti nang makita ako. Good afternoon po, sir, bati niya. Good afternoon, sagot ko, pilit na normal ang tinig. Lumabas si Maricon mula sa kusina. Liza, salamat ha, ang sipag mo talaga. Halika, upo ka muna. Umupo siya sa sofa habang si Maricon ay naglagay ng juice sa mesa. Ako na may nanatiling tahimik, pinagmamasdan silang nag-uusap tungkol sa trabaho. Ngunit sa bawat ngiti ni Liza, sa bawat pagkaway ng kanyang kamay, alam kong may lihim na hindi nakikita ni Maricon. Pag-alis niya, tumingin sa akin si Maricon. Mabait siya, ano? Parang anak na rin. Ngumiti ako, pilit. Oo, masipag. Ngunit sa loob-loob ko, parang ako ang batang natutukso, hindi siya. Kinagabihan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Liza. Sir, pasensya na kung dumaan ako kanina. Hindi ko alam kung tama, pero gusto ko lang sabihin, kahit andyan si ma'am, iba pa rin ang nararamdaman ko kapag nakikita ko kayo. Napakapit ako sa cellphone. Gusto kong burahin, gusto kong kalimutan. Ngunit ang mga salita ay nanatili, nagbukas ng pinto na matagal ko ng pilit sinasara. Sumagot ako. Liza, delikado ito. Huwag na tayong magpadala. Ngunit ilang minuto lang bumalik ang sagot niya. Hindi ko na kayang pigilan, sir. Kahit isang saglit lang, gusto ko kayong maramdaman. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa tabi ni Maricon, nakikinig sa hilik niya habang sa isipan ko, paulit-ulit na bumabalik ang tinig ni Liza. Linggo. Naglakad ako mag-isa sa parke, umaasang maibsan ang bigat ng loob. Ang mga puno ay kumakaway sa hangin at ang mga bata ay nagtatakbuhan sa damuhan. Umupo ako sa isang bangko at nagmasid. Ngunit sa bawat mukha na dumadaan, ang mukha pa rin ni Lisa ang nakikita ko. Isang oras akong nanatili doon hanggang sa mag-vibrate ang cellphone ko. Mula kay Liza, nasa kape ako ngayon.
Kung gusto nyo, pumunta kayo. Walang masyadong tao. Napatitig ako sa mensahe at sa sandal, iyon, alam kong may pasyang kailangang gawin. Ang paa ko'y kumilos ng kusa, naglakad papunta sa direksyon ng kafe. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong lalong lumalalim ang apoy na matagal ko nang pinipigil. At pagdating ko doon, naroon siya, nakaupo, nakangiti, parang matagal nang naghihintay. Sa pagitan naming dalawa, isang tasa ng kape. Ngunit sa ilalim ng mesa, naroon ang isang lihim na hindi na kayang ikubli ng kahit anong balatkayo. Ang buong linggo ay dumaan na parang mahaba at walang tigil na ulan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong humihigpit ang gapos ng aking konsensya, ngunit kasabay niyon, mas lumalakas din ang bulong ng pagnanasa. Lunes ng umaga, maaga akong nakapasok sa paaralan. Habang abala ang mga estudyante sa koridor, pilit kong pinanatili ang mukha kong payapa, para bang walang lihim na tinatago. Ngunit sa loob-loob ko, naguguluhan na ako. Sa bawat pagtama ng mata ko sa kanila, parang tanong, ano ang itinatago ng guro ninyong ito? Pagpasok ko sa klase, naroon siya, si Liza. Nakasandal sa upuan, may hawak na notebook, at nakatitig sa akin na para bang wala ng iba pang tao sa paligid. Dumaan ang oras ng leksyon, ngunit ang bawat salitang binibitawan ko ay tila nagiging personal. Hindi na ako guro na nagtuturo ng panitikan. Ako'y lalaking nakikipagbuno sa sariling damdamin. Nang matapos ang klase, lumapit siya sa akin, dala ang notebook. Sir, may binago po ako sa draft ko. Pwede niyo bang tingnan? Tumango ako, kinuha ko ang papel at binasa. Ang pamagat siyung akti liwanag na itinatago. Ang bawat taludtod ay parang salamin ng aming sitwasyon. Kapag ang araw ay masyadong maliwanag, masakit sa mata, ngunit sa lilim, doon natatagpuan ang ginhawa. Napatingin ako sa kanya, ngunit mabilis niyang iniwas ang kanyang paningin. Pasensya na, sir. Baka masyadong personal. Maganda, sagot ko. Pilit na kalmado, pero ayusin mo ang huling linya. Dapat may bigat na tatatak. Ngumiti siya, mahina. Sige po, sir. Sa faculty room, habang nag-aayos ng mga papel, lumapit sa akin si Ma'am Olivares. Carlo, may pinapakiusap ang HR. May mag-o-observe raw na intern sa klase mo sa susunod na linggo, si Liza. Parang bumagsak ang lahat ng libro sa mesa. Si Liza? Oo, dito raw siya i-assign ng HR. Scholar, masipag, maganda sigurong masanay siya sa iyo. Napilitan akong tumango, ngunit sa loob-loob ko, alam kong lalo lang lalala ang lahat. Gabi. Sa bahay, habang kumakain kami, nagkwento si Maricon. Si Liza nga pala ang sipag sa opisina. Ang bilis matuto. Kung lahat ng intern katulad niya, baka gumaan ang trabaho ko. Tumango ako, hindi makatingin ng direkta. Magaling talaga siya. Tumingin si Maricon sa akin, nakangiti. Kung magkakaroon tayo ng anak na babae, sana maging kasing sipag niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang ideya ng pagiging ama, ng pagiging guro, at ng pagiging asawa ay biglang nagsalubong sa isang punto. At sa puntong iyon, naroon si Liza. Biyernes ng gabi, dumaan ako muli sa kafe. Kaunti lang ang tao at siya'y nandoon, nakaupo sa sulok, walang suot na apron. Tila naghihintay. Sir, bati niya, akala ko hindi kayo darating. Umupo ako sa tapat niya. Tahimik kaming nagtitigan. Delikado na ito, Lisa, wika ko. Hindi na ako mapakali. Kahit saan ako lumingon, naroon ka. Mahalaga ba iyon? Tanong niya, mababa ang tinig. Hindi ko alam, sagot ko at napayuko. May asawa ako, may anak, at ikaw, estudyante ko. Ngumiti siya malungkot, pero totoo. At minsan, kahit bawal, hindi natin kayang takasan ang totoo. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin, ngunit bago ko pa napigilan ang sarili, umabot ako sa kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Mainit yon, nanginginig,
Sa sandaling yon, alam kong wala nang balikan. Kinabukasan, Sabado ng gabi, may faculty event sa eskwelahan. Pagkatapos ng programa, halos lahat ng guro ay nagsiuwian na. Naiwan ako sa silid, nag-aayos ng mga papel. At doon, dumating siya. "Sir," tawag niya, "halos bulong." "Liza, huwag na." Wika ko, pilit na matatag. Ngunit lumapit siya, dala ang kanyang notebook. "May tula akong ginawa para sa inyo." Binuksan niya ang pahina at binasa. "Sa bawat salitang di masabi, doon kita naririnig. Sa bawat bawal na hakbang, doon kita natatagpuan." Hindi ko na napigilan ang sarili. Tumayo ako at bago ko pa alam, magkalapit na ang aming mukha. At sa katahimikan ng silid, aralan, kung saan dati mga bata ang nagsasalita, nagtagpo ang aming labi. Isang halik na puno ng takot, ng pagnanasa at ng kasalanang hindi na mabubura. Nang gabing iyon, umuwi akong parang naglalakad sa dilim. Si Maricon ay tulog na, si Inigo ay mahimbing din. Humiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, at ang tanging tanong sa isipan ko, hanggang saan pa ako kayang dalhin ng apoy na ito? At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung gusto kong masunog. Ang Lunes ay dumating na may dalang malamlam na liwanag. Habang naglalakad ako papasok ng paaralan, ramdam kong mas mabigat ang bawat hakbang kaysa dati. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay tila nakatingin sa akin, pinaparamdam na alam nila ang bigat ng aking sikreto. Sa koridor ng paaralan, naroon ang mga estudyanteng abala, nagsasalita, nagtatawanan. Ngunit para sa akin, ang lahat ay parang ingay na walang saysay. Ang mga salita nila ay tunog lamang na hindi ko marinig. Hanggang sa dumating ako sa klase at doon ko siya nakita, si Liza. Nakaupo sa kanyang paboritong pwesto, nakatingin sa akin ng tahimik, para bang kami lamang dalawa ang naroon. Pinilit kong maging guro. Nagpatuloy ako sa leksyon, itinuro ko ang mga taludtod ni Jose Corazon de Jesus. Binigkas ko ang mga linyang puno ng pag-ibig at sakripisyo. Ngunit sa bawat salitang binibitawan ko, nakikita ko ang kanyang mukha. Ang bawat pag-ibig ay parang pangalan niya. Matapos ang klase, hindi siya lumapit. Sa halip, nagmamadali siyang lumabas ng silid, iniwan ang kanyang notebook sa mesa ko. Binuksan ko iyon at doon ko nakita ang isinulat niya. Hindi lahat ng lihim ay para itago. May mga lihim na isinisigaw ng puso kahit walang nakakarinig. Napakapit ako sa notebook, parang iyon na ang nag-uugnay sa aming dalawa. Tanghali, pagbalik ko sa faculty room, nadatnan ko si Ma'am Olivares. "Carlo," sabi niya, "iyong intern mong si Lisa masipag ha, ang HR ay tuwang-tuwa sa kanya. Maricon mo raw ang immediate supervisor niya." Parang umikot ang sikmura ko. "Oo," sagot ko, pilit na kalmado. "Bantayan mo siya," dagdag niya. "Magaling ang batang iyon, sayang kung hindi mahasa." Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, iniisip ko kung paano ko babantayan si Liza nang hindi ako mismo ang tuluyang mahulog. Gabi. Sa bahay, nagluluto si Maricon ng ginataang gulay. Nakaupo ako sa mesa, pinapanood siyang nagagayat ng bawang. "Pagod ka?" tanong niya. "Medyo," sagot ko at humigop ng tubig. Si Liza ang galing sa opisina, kung minsan nga naiisip kong sana siya na lang ang katulong ko palagi. Ngumiti siya abala sa kaldero, hindi ako sumagot. Sa halip nakatingin lang ako sa usok na lumalabas sa kaserola, iniisip kung paano nagiging bahagi si Liza ng halos lahat ng sulok ng aking buhay. Sa paaralan, sa kafe, at ngayon pati na sa opisina ng asawa ko. Biyernes ng gabi, hindi ko napigilang dumaan sa kafe. Nandoon siya, nakaupo sa isang mesa, may hawak na libro. Nang makita niya ako, ngumiti siya, mahina at puno ng pangungulila. "Sir," aniya, "akala ko hindi na kayo darating." Umupo ako sa tapat niya. "Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito," sagot ko.
Tahimik kaming nagtitigan. Sa paligid may iilang tao, ngunit tila wala kaming pakialam. Sir, mahina niyang wika. Bakit parang mas masarap mabuhay kapag nandyan ka? Napalunok ako, hindi makasagot. At bago ko pa napigilan ang sarili, umabot ako sa kanyang kamay. Mainit iyon, nanginginig, at sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng tama at mali. Kinabukasan, Sabado ng hapon, dumating si Liza sa bahay, dala ang mga papeles para kay Maricon. Abala si Maricon sa kusina, kaya ako ang nagbukas ng pinto. Sir, bati niya, halos bulong. Liza, sagot ko at saglit kaming nagkatitigan. Pasensya na kung lagi akong nandito, aniya. Pero hindi ko mapigilan. Bago pa siya makapasok, mabilis kong sinara ang pinto sa pagitan namin. Iniwan siyang nakatayo sa labas. Sa loob naririnig ko si Maricon na humuhuni ng awit habang nagluluto. Walang kaalam-alam sa bagyong namumuo sa paligid. Linggo ng gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Liza. Sir, hindi ko na kaya. Gusto ko kayong makita kahit saglit lang. Nasa lumang parke ako. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Nasa tabi ko si Maricon, nakahiga at nagbabasa ng libro. Si Inigo naman ay tulog na sa kanyang kwarto. Tumayo ako at nagsabing, bibili lang ako ng pandesal. Naglakad ako sa dilim, dumaan sa mga cult, yang tahimik. Sa lumang parke, naroon siya, nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa mga bituin. Nang makita niya ako, tumayo siya at naglakad papalapit. Salamat, wika niya. Luhaan ang mga mata, kahit saglit lang. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis, takot, ngunit puno ng damdamin. Sa sandaling iyon, alam kong wala na kaming pinanghahawakang hangganan. Pagbalik ko sa bahay, tahimik ang lahat. Pumasok ako sa kwarto at nahiga sa tabi ni Maricon. Ngunit sa dibdib ko, naroon pa rin ang init ng yakap ni Liza. At habang pinagmamasdan ko ang kisame, ang tanong na paulit-ulit na bumabalik, hanggang saan pa kami dadalhin ng bawal na pag-ibig na ito? At sa katahimikan ng gabi, ramdam kong hindi na matatagalan ng mga pader ng bahay ang apoy na unti-unti nang sumisiklab. Mabigat ang simula ng linggo. Sa bawat paggising ko, naroon ang kaba, parang multong nakadikit sa balat na hindi maipagpag. Sa tabi ko, si Maricon ay abala sa pag-aayos ng bag ni Inigo. Pinipilit ang sarili ng umiti kahit halata ang pagod. Carlo, pakihatid si Inigo, mamaya may maagang meeting ako. Wika niya, walang pag-aalinlangan. Tumango ako, pilit na normal, ngunit ang loob ko'y parang naglalaban ang dalawang tinig. Isa na nagsasabing lumayo at isa na bumubulong na manatili kay Liza. Pagdating ko sa paaralan, nakasalubong ko si Liza sa pasilyo. Nakasuot siya ng simpleng uniforme, dala ang mga papel na nakaipit sa dibdib. Tumigil siya sandali, tumingin sa akin at bumulong ng, "Good morning, sir." Sa saglit na iyon, tila huminto ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi ako nakasagot kaagad. Isang tango lang ang naibigay ko, ngunit alam kong parehong apoy ang naramdaman namin. Sa klase, mas matindi ang katahimikan. Habang nagdidiskusyon kami tungkol sa mga nobelang Pilipino, hindi ko maiwasang mapansin ang titig niya. Kapag nagtatanong ako, siya ang unang sumasagot at kapag siya'y nagsasalita, parang ako lang ang kanyang kausap. Ramdam ko ang mga estudyanteng nakapaligid. Ngunit ang mga salita niya ay parang nakalaan lamang sa akin. Pagkatapos ng klase, iniwan niya ang isang papel sa mesa ko. Nang buksan ko, isa na namang tula. Sa pagitan ng araw at gabi, doon kita natatagpuan. Sa oras na walang nakakakita, doon ka pinakamalinaw. Napakapit ako sa papel at mabilis ko itong itinago sa bag. Baka may makakita. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi na tula lamang ang mga iyon. Ito'y patibong na ako mismo ang humukay.
Tanghali, dumaan ako sa opisina ni Maricon para sunduin siya. Doon ko nakita si Liza, nakaupo sa harap ng computer, nagtatype ng report. Ngumiti siya nang makita ako, ngunit mabilis din niyang ibinaling ang tingin sa screen. Si Liza, mahusay na intern, wika ni Maricon habang inaabot ang kanyang bag. Kung lahat ng bata katulad niya, baka wala na akong stress sa trabaho. Ngumiti lang ako, pilit na normal, ngunit ang tibok ng puso ko'y kumakabog ng mabilis. Para akong magnanakaw na nakatayo mismo sa harap ng pulis, ngunit walang makitang ebidensya laban sa akin. Kinagabihan, habang natutulog si Maricon at si Inigo, nakatanggap ako ng mensahe galing kay Lisa. Sir, hindi ko na kaya ang distansya. Pwede ba kitang makita bukas ng gabi? Sa lumang silid sa library, wala nang pumapasok doon. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Gusto kong burahin, gusto kong huwag pansinin. Ngunit, bago ko pa naisip, nag-type na ako ng sagot. Oo. Martes ng gabi, dumiretso ako sa lumang silid ng library matapos ang klase. Madilim, amoy alikabok at papel. Doon ko siya nakita, nakaupo sa bangko, hawak ang notebook. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Salamat. Sabi niya, may halong luha ang mga mata. Akala ko hindi ka darating. Liza, wika ko, bakit mo ito ginagawa? Dahil hindi ko na kayang itago, sagot niya. Sir Carlo, sa bawat araw na lumilipas, lalo lang akong nahuhulog. At bago ko pa mapigilan ang sarili, lumapit siya at hinawakan ang aking mukha. Sa dilim ng lumang silid, nagtagpo ang aming mga labi. Isang halik na puno ng takot, ngunit mas higit na puno ng pagnanasa. Sa mga sumunod na araw, naging lihim naming kanlungan ang lumang silid na iyon. Sa araw, guro at estudyante kami. Sa gabi, kami dalawang kaluluwang nagtatago sa anino ng mga libro at lumang mesa. Doon namin binubuo ang mga lihim na hindi kailan mabubunyag sa mundo. Ngunit habang tumatagal, mas lumalapit din ang panganib. Isang hapon, narinig ko si Ma'am Olivares na nag-uusap kay Maricon sa koridor. Buti na lang at masipag si Liza. Nasa mabuting kamay siya, pareho ninyong ginagabayan. Napalunok ako. Kung alam lang nila, kung makita lang nila ang totoo. Isang gabi, nagpunta ako sa cafe. Nandoon si Liza, nakaupo, pagod ang mga mata. Lumapit siya sa akin, dala ang 2 tasa ng kape. Sir, sabi niya, hindi ko alam kung hanggang kailan natin kayang itago ito. Hindi ko rin alam, sagot ko. Pero alam kong mali. Kung mali, tugon niya. Bakit mas tama ang pakiramdam kapag kasama kita? Wala akong maisagot. Sa halip, hinawakan ko lang ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, mariin, parang iyon na lang ang katotohanan ng kaya kong panghawakan. Kinabukasan, dumating ang isang hindi inaasahang twist. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Maricon na tahimik sa sala, hawak ang isang papel. Carlo, wika niya, malamig ang tinig. May nagsabi sa akin, may mga nakakita raw sa iyo at kay Liza sa kafe. Totoo ba ito? Nanlamig ako, ang bibig ko'y natuyuan ng salita. Maricon, sumagot ka, utos niya, mariin ang tingin. Hindi ko na alam kung paano ko tatakpan ang apoy na unti-unti nang lumalabas sa mga bitak ng pader. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang lihim naming pinili ay hindi na mananatiling sa amin lamang. Ang gabi ay nagsisimula nang magsumbong sa umaga. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Tahimik ang buong bahay, ngunit sa loob ng sala ay tila may lindol na unti-unting gumigising. Hawak ni Maricon ang papel, isang printout ng litrato na malinaw na kuha mula sa malayo. Ako at si Liza, magkatapat sa kafe, magkahawak ng kamay sa ilalim ng mesa. Hindi iyon imahinasyon, hindi haka-haka. Malinaw, walang puwang para sa paliwanag. Carlo, aniya nanginginig ang boses.
Ito ba ang dahilan kung bakit palagi kang gabi kung umuwi? Ito ba ang dahilan kung bakit palagi kang malamig sa kama? Wala akong maisagot. Nakayuko lang ako, nakatitig sa sahig na parang doon ko mahahanap ang sagot na magliligtas sa akin. Hindi ako tanga, dagdag niya, at ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Pero sana ako ang piliin mo. Sana ako pa rin. Tinangkang bumigkas ng bibig ko, ngunit ang lumabas lang ay buntong hininga. At sa bawat patak ng luha niya, ramdam kong unti-unting gumuho ang pader ng tahanang itinayo namin sa maraming taon. Kinabukasan, pilit akong nagpatuloy na parang walang nangyari. Pumasok ako sa paaralan, dala ang bigat sa dibdib. Ngunit nang makita ko si Lisa sa silid, nakaupo sa kanyang pwesto, tila walang alam, hindi ko napigilan ang kaba. Sa bawat titig niya, parang may tanong, ano ang nangyayari? Matapos ang klase, lumapit siya. Sir, bulong niya, may problema ba? Tinitigan ko siya mahaba bago ako nakapagsalita. Alam na ni Maricon, nanlaki ang mata niya. Paano? May nakakita, may nagpadala ng litrato. Napalunok siya sabay pikit. Sir, ibig sabihin, tapos na tayo? Hindi ko siya sinagot. Dahil ang totoo, hindi ko rin alam. Lumipas ang mga araw na puno ng kaba. Sa faculty room, ramdam kong may mga matang sumusunod sa akin. Ang mga bulungan ng mga kasamahan ay tila parating nakatuon sa likod ko. Hindi ko alam kung may nakakaalam na ba talaga o ako lang ang nag-iimbento ng ingay dahil sa takot. Isang hapon, pinatawag ako ni Ma'am Olivares sa kanyang opisina. Carlo, aniya, may mga kumakalat na tsismis tungkol sa iyo at sa estudyante. Ayokong maniwala agad dahil matagal na kitang kilala. Pero kailangan kong marinig mula sa iyo. Totoo ba ito? Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng boses. Ma'am, tsismis lang yan. Wala pong katotohanan. Matagal niya akong tinitigan bago siya tumango. Sana nga, Carlo, dahil kapag may ebidensya, hindi kita kayang ipagtanggol. Lumabas ako ng opisina na halos manghina. Alam kong isang maling galaw na lang at tuluyan ng magugupo ang lahat. Gabi. Umuwi akong huli at nadatnan si Maricon na nakaupo sa sofa. Nakapikit, parang nag-iipon ng lakas. Nang dumilat siya, diretso niyang sinabi, Carlo, ayusin mo ang sarili mo. Kung gusto mong manatili sa pamilya natin, putulin mo na yan. Maricon. Wala nang paliwanag, isa lang ang tanong, pamilya ba o siya? Natahimik ako. Sa katahimikan na iyon, narinig ko ang pagtulog ni Inigo sa kanyang kwarto. Marahang humihil, walang kaalam-alam sa gulong namumuo sa paligid niya. Doon ko naramdaman ang bigat ng tanong. Hindi lang pala ako ang nakataya, pati ang anak ko. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Liza. Sir, pwede ba tayong magkita? Kailangan ko kayong makausap. Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli pumayag ako. Nagkita kami sa lumang parke, sa parehong bangkong dati naming pinagtataguan. Sir, wika niya halos luhaan. Kung iiwas ka na, sabihin mo na lang. Huwag mo akong gantihan ng katahimikan. Liza! Napalunok ako. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Alam na ni Maricon. Alam na rin siguro ng iba. Hinawakan niya ang kamay ko mahigpit. Hindi ko pinagsisisihan. Kahit anong mangyari, hindi ko pinagsisisihan na minahal kita. Napapikit ako, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para maging tama ang lahat. Umiling siya, nanginginig. Kung ganon, ito na ang huli? Hindi ako sumagot. Sa halip, hinayaan ko siyang yakapin ako ng mahigpit. At sa gitna ng yakap na iyon, alam naming pareho na ang oras namin ay nauubos na. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Inigo sa mesa, gumuguhit ng larawan. Papa, tingnan mo, sabi niya. Ipinakita niya ang guhit, 3 figura.
Si Mama, si Papa, at isang babae sa tabi nila. "Sino to?" tanong ko. Pilit na magaan ang tinig. "Si Ma'am Liza," sagot niya. Sabi kasi ni Mama, mabait daw siya. Nanginig ang kamay ko. Ang inosenteng guhit ng bata ay tila sibat na tumagos sa dibdib ko. Kung sa mata ng anak ko ay bahagi na si Liza ng aming pamilya, paano ko pa siya maitatanggi? Ilang gabi pa ang lumipas at si Maricon ay lalong naging malamig. Hindi na siya nagtatanong, hindi na siya nag-aalala. Sa halip, parang naghihintay siya ng desisyon na hindi ko maibigay. Isang gabi, habang nakaupo ako sa teres, lumapit siya. "Carlo," anya mahinahon ngunit matalim, "hindi na ako hihingi ng paliwanag, pero sa loob ng linggo gusto kong piliin mo na, ako o siya. Kung hindi, ako na ang aalis." Hindi ako nakapagsalita. Tumingin lang ako sa langit, sa mga bituin na tila nagsusumbong sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, nagturo pa rin ako, ngunit hindi ko na kayang magpanggap. Sa harap ng klase, binasa ko ang isang tula ni Amado Bufente Hernandez. Kung ang pag-ibig ay kasalanan, ang puso ko'y nagkasala na. Ngunit sa bawat pintig nito, hindi ako humihingi ng kapatawaran. Habang binibigkas ko iyon, ramdam kong nakatingin si Liza sa akin. At sa likod ng kanyang mga mata, may tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa dulo ng linggo, naramdaman kong wala na akong matatakbuhan. Nasa gitna ako ng dalawang mundo, ang pamilya kong matagal kong pinanghawakan, at ang pag-ibig na biglang sumiklab sa dilim. Alinman ang piliin ko, may mawawala. At sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, ramdam ko ang bigat ng desisyon na darating. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang umaga. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi ko na maiiwasan ang wakas ng aming lihim. At ang tanong na nakabitin sa hangin, sino ang pipiliin ko? Ang tahanang bumuo sa akin o ang pag-ibig na sumira rito? Nagising ako nang wala pa ang araw. Ang dilim sa kisame ay parang pahina na ayaw magpabasa. Sa tabi ko, si Maricon ay nakatagilid, mahigpit ang hawak sa unan. Tahimik ang kanyang paghinga pero alam kong gising ang isip niya. May bigat sa pagitan naming dalawa na hindi na kayang takpan ng kumot. Bumangon ako at dumiretso sa kusina. Binuhat ko ang takure, pinakinggan ang dahan-dahang pag-init ng tubig. Sa labas, may tricycle na nagdaan. Ang ilaw nito'y saglit na gumuhit sa bintana bago nawala sa kanto. "Carlo," tawag ni Maricon mula sa pinto, nakasandal, hindi tumigil ang mata sa akin. "Araw na to!" Alam ko ang ibig niyang sabihin, huling araw ng palugit na ibinigay niya. "Alam ko," sagot ko. "Hatid ko si Inigo, tapos pupunta ako kay Ma'am Olivares." Tumango siya. May karapatan siyang marinig ang totoo. Pagbalik ko sa mesa, nagsalin ako ng kape sa 2 tasa. Inalok ko siya. Tinanggap niya, ngunit hindi uminom. Nakatitig lang siya sa usok na naglalaho, para bang naroon ang sagot sa tanong na matagal na naming pinaiikot sa bibig at hindi masabi. Umupo ako, nakaharap sa kanya. "Pagkatapos ng klase, uwi ko, babalik ako. Kahit anong marinig mo mula sa iba, gusto kong sa akin mo rin marinig. Kung kaya mong hindi magsinungaling sa kanila, Gonya, kaya mo rin sa akin." Nag-ugat ang katahimikan. Sa wakas bumitaw siya sa pinto at naglakad pabalik sa kwarto. Naiwan ako sa mesa, pinakikinggan kung paano tumatama ang maliliit na hakbang niya sa sahig, parang mga tuldok sa pangungusap na ayaw matapos. Pag-alis ko, kasama ko si Inigo sa likod ng motorsiklo. Dumaan kami sa tulay. Ang ilog ay kulubot ang balat sa lamig ng umaga. "Pa," sigaw niya sa ilalim ng hangin, "uuwi ka ba agad mamaya?" "Uuwi ako," sagot ko, at ang sagot ay parang pangakong nilalagyan ng krus sa puso. Pagkababa niya sa eskwelahan, kumaway siya at tumakbo papasok. Naiwan akong nakasandal sa motorsiklo. Ninanamnam ang lamig
na humihigop sa braso. Mula sa gate, may boses na tumawag. Sir, good morning! Si Liza hawak ang binder, nakapusod ang buhok. Tumigil siya sa distansya. Walang lapit, walang pag-atras. May liwanag sa kanyang mata na hindi na araw ang pinagmulan. Liwanag iyon ng taong nagpasiya. Magkita tayo mamaya, sabi niya, mahina, huling beses. Tumango ako. Hindi ko alam kung saan, ngunit parang narinig ng araw ang aming kasunduan. Sumakay ako at pumasok sa campus na puno ng bata, puno ng ingay, puno ng mga umagang hindi marunong tumigil para sa iisang lihim. Sa faculty room, sinalubong ako ng mga papel, memo at bulong. Sir Carlo, sabi ni Ma'am Olivares, lumapit na may hawak na folder. Pumunta ka muna sa office ko bago mag-umaga ang klase. Sumunod ako. Sa loob, malamig ang aircon at nakahanay ang mga sertipiko sa dingding, mga parangal na dumaraan sa panahon. Inilapag niya ang folder sa mesa. May reklamo na dumating? Aniya, hindi umiwas ng tingin. Anonymous, mga litrato sa cafe at isang report mula sa library na may nakitang 2 tao sa lumang silid. Tumigas ang loob ko, ngunit inangat ko pa rin ang mata. Ako yon, sabi ko. At oo, may nangyari na hindi nararapat. Tumahimik si ma'am. Ilang sandali pa, kinuha niya ang isang sobre at iniabot sa akin. Bago ka pa pumasok, may nauna ng sumulat, dagdag niya. Si Liza. Nasa formularyo ang pahayag niya. Walang nangyaring pang-aabuso. Ako ang umabot. Ako ang umatras huli. Hindi ko nais ipahamak ang guro. Hinihiling kong ako ang ilipat ng seksyon at kunin ng ibang advisor. Konklusyon, handa akong tumigil sa internship kung makakasagabal sa karera ng asawa niya. Napasinghap ako. Hinaplos ng mata ko ang bawat linya. Parang narinig ko ang boses niyang nakayuko habang sinusulat ito. Matatag, malinaw, hindi humihingi ng awa. Ma'am, sabi ko, ako ang mananagot. May proseso tayo, tugon niya. Administrative leave habang may investigasyon. HR ang bahala sa documentation. At Carlo, napalunok siya. Matagal na kitang kasama dito, pero matatandaan mo sana, may mga batang nakatingin sa'yo, pati anak mo. Kung may katotohanang hindi mo kayang ituwid, huwag mo na sanang itago. Hindi ko itatago, tugon ko. Pero hihilingin kong huwag ibagsak si Liza sa apoy na ako ang nagsindi. Tinitigan niya ako, matagal. Hindi ako korte, Carlo, pero tao ako. Nilagdaan niya ang papel at iniabot sa akin ang notice. Umalis ka muna ngayon, magpahinga, humarap sa pamilya mo. Lumabas ako ng opisina na parang may humabol na ulan kahit maliwanag ang araw. Sa pasilyo, sinalubong ako ng 2 mundo, ang klaseng naghihintay sa akin at ang pinto palabas. Pinili ko ang pangalawa. Bago ako tumawid sa gate, nakita ko si Liza sa lilim ng akasya. Nakatayo, may hawak na envelope. Humakbang siya palapit. Bumalik ka sa bahay, sabi niya agad, hindi na nagpauna ng anumang palamuti. May nilagdaan ka, alam ko, may nakapila ring sakit. Huwag mo nang dagdagan. Liza, pakinggan mo na ako ngayon, putol niya. Nag-file ako ng statement, ililipat ko ang klase. Titigil ako sa internship kay Ma'am Maricon. Babalik ako sa cafe habang natitira ang semester. Tapos lilipat ako ng eskwelahan sa susunod na taon. Ito ang huli kong tula para sa'yo. Iniabot niya ang envelope. Binuksan ko, iisang pahina, may pamagat. Pag-ibig sa dilim, pagtatapat. Binasa ko sa gilid ng daan habang ang jeep ay dumarating at umaalis. Hindi lahat ng minamahal ay dapat angkinin. May pag-ibig na itinuro kung paano tumigil bago maging apoy ang hangin. May pag-ibig na nagsabing, sapat na ang alam ng puso, huwag mo na iyong gawing bitbit ng kamalian. Hindi ko kayang basahin ito nang hindi ka nakatingin. Sabi ko, piniling ang liwanag ay maging tapat, kahit masakit. Pat, awad. Nagpatawad na ako, tugon niya
at tumingin sa daan, hindi sa akin, kundi sa dulo, sa rotonda kung saan lumiliko ang mga jeep. Pero hindi para sa iyo lang, para sa sarili ko. Dahil ayokong alalahanin ang pangalan mo bilang sugat lang. Gusto kong alalahanin ka bilang aral. May kulang man akong lakas? Sagot ko, pipiliin kong ituwid ang natitira. Kung ganon, sabi niya, huwag ka nang liliko. At ngumiti siya, hindi sa akin, kundi sa umaga. Uuwi na ako. Huling beses, naglakad siya paalis, hindi ako sumunod. Pinakinggan ko ang paghakbang niya papalayo, habang sa dibdib ko may pisi na dahan-dahang hinihila ng oras, hindi ng pita. Bumalik ako sa bahay bago magtanghali. Tahimik ang sala, amoy sabong na sa palanggana. Si Maricon ay nakaupo sa mesa, nakapamewang, may tasa ng tsaa na malamig na. Nang makita niya ako, hindi siya kumilos. Ako ang unang nagsalita. Umalis na ako sa eskwelahan, pansamantala habang iniimbestigahan. Aaminin ko kay HR ang bahaging akin. Hindi ko idadamay ang pangalan mo. Si Liza lilipat. Hindi ko na siya hahabulin. May tanong ako, wika niya. Bakit mo pa ako piniling sabihing uuwi ka kung kaya mo namang hindi na? Dahil gusto kong simulan ang totoo sa lugar kung saan ko unang sinira. Sagot ko. Kung aalis ka, nauunawaan ko. Pero bago ka umalis, hayaan mong ako ang umalis muna sa lahat ng kasinungalingan. Pinisil niya ang tasa. May anak tayo. Tumango-tango siya, parang kinakausap ang sarili. Ayokong lumaki siyang natutong mahalin ang dilim. Kung papayag ka, sagot ko, maghihiwalay tayo ng kama muna. Pupunta ako sa sala, kausap tayo bukas ng counselor. May kakilala si Ma'am Olivares, susundin ko. Hindi kita pinapatawad ngayon, sagot niya. Pero binibigyan kita ng pagkakataong ituwid kung ano pang naiiwan. Huminga siya ng malalim. Huwag mo munang hawakan si Inigo ngayong hapon. Ako ang sasalo, magpahinga ka. Pumunta ako sa teres. Umupo ako sa sahig, sinandal ang likod sa pader. Sa kalsada, sumutsot ang hangin. Sa katahimikan, sumagi ang tula ni Lisa at kasunod nito'y ang tinig ng anak ko sa isang guhit, si Mama, si Papa, at ang babaeng may malabong mukha. Kinuha ko ang telepono at nag-type ng email. Ma'am, isusumiti ko ang pag-amin sa HR bukas. Hihilingin ko ring tanggalin ako sa klase ni Liza at sa anumang advisory. Magpapahinga ako ng walang sweldo kung kailangan. Haharap ako sa aksyon kahit masakit. Sinend ko. Saka ko hinarap ang dingding at umiyak, hindi bilang guro, hindi bilang makata, kundi bilang taong unang beses na nahimik nang walang dinadahilang dilim. Sumunod na araw, maaga akong nagpunta sa HR. Malinis ang mesa, malamig ang aircon, maikli ang tanong. Kinukumpirma mo ba ang contact na inilakip sa statement? Oo. May nangyaring lampas sa profesional? Oo. Sino ang nag-udyok? Ako ang mas nakakaalam ng hangganan. Ako dapat ang tumanggi. Hindi ko ginawa. Pinirmahan ko ang dokumento. Pag-alis ko, para akong nabawasan ng laman. Pero sa unang beses matapos ang matagal na panahon, hindi ko inusisa kung paano ko matatabunan ang hiya. Hinayaan kong sundutin ako nito at saka ko ito tinawag sa tunay na pangalan. Lumipas ang mga araw na may malinaw na ritual. Paghuhugas ng kasalanan sa gawa, hindi sa salita. Sinamahan ko si Maricon sa counseling kahit titig pa lang niya'y sugat. Inihatid ko si Inigo sa eskwelahan at pinakinggan ang kwento niya tungkol sa project sa science at sa kaibigang bagong lipat. Kapag dumadaan ako sa rotonda, hindi na ako pumapasok sa cafe. Sa halip, umupo ako sa bangkong malapit sa simbahan. Pinagmamasdan ang mga taong pumapasok at lumalabas at inihahanda ang sarili sa anumang desisyong igagawad ng eskwelahan. Isang hapon, dumating ang email mula kay Ma'am Olivares. Iparindi administrative suspension, 6 months
required ethics training, no contact with former students outside formal processes. Reinstatement subject to review. Hindi ito magaan pero hindi rin ito wakas. Sumagot ako, tinanggap. Kinagabihan, habang naghihiwa ng sibuyas si Maricon sa kusina, lumapit ako. Salamat sa hindi agad pag-alis. Sabi ko, salamat sa hindi ka na nagsinungaling, sagot niya, hindi tumingin. Bukas, magpapahinga tayo sa salita, magluluto ka. Ako ang uusog ng mesa, kain tayo bilang pamilya. Huminga siya. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta, pero alam kong kailangan nating pumunta. Ngumiti ako, payak at masakit. Oo. Mabas ang buwan, lumipas ang mga linggo. Sa isang Sabado, may graduasyon sa kabilang paaralan. Dumaan ako sa tapat, dala ang pinamiling manok at gulay, at nakita kong siksikan ang mga tao. Sa pila ng toga, isang sandali, may sumalubong sa aking tingin, si Liza nakaputing bestida sa ilalim ng itim na toga, hawak ang cup. Isang iglap lang, walang lapit, walang tawag. Tumango kami pareho. Isang tango na nagsabing, salamat sa hindi na pagtakbo. Isang tango na nagsabing, maganda pa rin ang umaga kahit masakit. Tapos ay dumiretso siya sa pila at ako'y nagpatuloy sa pag-uwi. Sa bahay sinalubong ako ni Inigo na may hawak na bagong drawing. 3 figura ulit, si Mama, si Papa at ang araw sa gitna nila. Pa, mali daw sabi ni teacher, tawa niya, sobrang laki ng araw ko. Tamang-tama ang laki, sabi ko, at hinaplos ang ulo niya. Para lahat tayo matamaan. Sa hapon, nagluto ako ng tinola, nagumapaw ang sabaw, umikot ang amoy ng luya sa sala. Umupo kami ni Maricon sa mesa. Hindi ito paglimot, ito'y paglalapat. Habang kumakain, sinabi ko, kung darating ang araw na hindi mo na akong pipiliin, hindi kita haharangin. Pero sa araw na ito, pipiliin kitang damayan. Hindi siya sumagot, ngunit pinuno niya ng sabaw ang mangkok ko. Sa palad mainit, sa loob may kaunting puwang na marunong ng huminga. Nang dumating ang gabi, lumamlam ang mga bahay sa kalsada. Umupo ako sa terrace at isinulat ang unang taludtod na hindi para kay Lisa, hindi para sa eskwelahan, kundi para sa sarili, para sa umagang gusto kong harapin nang walang balat kayo. Ang dilim ay hindi kaaway ng araw. Paalala ito na may liwanag na kailangan pangalanan. Isinara ko ang kwaderno at tumayo. Sa loob ng sala, natutulog si Inigo sa sofa, nakabuka ang bibig, may mumo ng tsokolate sa pisngi. Tinakpan ko siya ng kumot. Sa pinto ng kwarto, nakasindi ang maliit na ilaw. Sumulyap ako, si Maricon nakahiga, hindi patulog. Nakatingin sa kisame, dahan-dahan akong humiga sa sahig sa tabi ng kama, marahang naglatag ng banig. Hindi ito parusa, hindi rin pagtakas, ito'y panimulang hakbang. Narinig ko ang mahinang paghingang magkalapit pero hindi magkadikit. At sa pagitan, may espasyo para sa katotohanan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gumising ako at binuksan ang bintana. Pumasok ang hangin, mabango, malamig. Sa malayo, humuni ang tren. Sa malapit, kumalansing ang kutsara sa kusina. Si Maricon pala, maagang nagising, nagtitimpla ng kape. Pumasok ako at kinuha ang isa niyang tasa. Nagkatinginan kami, maiksi, walang sermon, walang pangako. Isang higop lang ng kape, sabay na tiningnan ang liwanag na nagpipinta sa dingding. Carlo, anya, magumpisa tayo sa maliit. Oo, sagot ko at ngumiti. Sa totoo. At sa unang beses matapos ang mahabang pagkaligaw, tinanggap kong ang pag-ibig na isinilang sa dilim ay hindi kailangang mamatay. Para sumikat ang araw, kailangan lang nitong amining may araw pa ring mas mahalaga. Sa labas, kumikilos ang bayan. Sa loob, unti-unting nagigising ang tahanan, hindi perpekto, hindi agad buo, ngunit nakaharap sa liwanag na walang balat kayo.